dahil po malakas ang panawagan ng mga kaibigan at sumusuporta sa iba't ibang platforms, yes, I filed as the first nominee of Kamanggagawa Party List. Alam mo, no wonder kaya pala nag-iingay ito sa TikTok. Kaya pala siya bumabatikos, meron palang planong tumakbo. Alam mo, para tumakbo ka ng party list, mahabang panahon ang gugugulin mo dyan. Hindi yan basta-basta na aapruban. Unless, bibili ka ng party list, babayaran mo yung nagtayo nun, tas ikaw ang gagawing first nominee. O ikaw yung maraming pera. Sa pagkapaliwanag naman nito, parang hindi naman siya ganun kayaman, at saka kung siya naman po ay nagva-viral sa TikTok, hindi sa YouTube, which is hindi ho ganun kalaki ang kinikita sa TikTok. Ito na naman po tayo doon sa pagiging dishonest natin na maraming nag-udyok, kaya tumatakbo ako. Hindi, pinagplanuhan mo na yan, sir. Pinagplanuhan nyo na yan, sir, from the very beginning ng pagbibideo mo sa TikTok. Planado na lahat ng galaw nyo. Si Ellie ang isa sa mga talagang tinututukang content creators ngayon sa social media. Nakilala siya sa pagbibigay ng kanyang mga saloobin patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, sa mga matatapang niyang komento at mga hinanaing na sumasalamin sa inaharap ng mga ordinaryong mamamayan. Pero sino ba talaga si Ellie? Elijah San Fernando, 30 years old, at ipinanganak noong August 13, 1994. Isa siyang economic student sa Polytechnic University of the Philippines at naging founding chairperson ng non-profit student political organization na PUP Speak. Naging exchange student din siya sa Nanyang Polytechnic at kumuha rin siya ng Civil Society Leaders Program sa Kyunghee University. Outside school naman, si Ellie ay nagtrabaho bilang Community Relations Officer sa iBank Foundation of the Philippines. At nung na-popularize yung community pantry movement nung pandemic, isa si Ellie sa mga nag-organize ng Community Food Bank sa Matyaga Street, Diliman, Quezon City. At alam nyo bang naging nominee rin siya ng Labor Rights-Oriented Party List noong 2022 na alternatiba kung saan ang plataforma nila ay ang pagbuwag ng endo-contractualization, provincial wage system at party list system na anilay naaabuso ng mga politiko. At ngayon nga ay daladali ni Ellie ang mga platapormang ito sa bago niyang platform, which is the social media. And a very recent news, si Ellie rin ngayon ay ang first nominee ng Kamanggagawa Party List para sa 2025 election. At alam nyo bang meron din siyang billboard na tila nagpaparinig sa mga politiko? Now we know. Kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kasi kailangan Kailangan ka ng tao. Sino nagsabi sa'yo? Mamigay ka na lang ng pares. ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po, Ba't di ka nalang tumulong? Tumutulong ka na pala eh. Ba't mo kailangan pang tumakbo? years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao. Hindi lang po sa tao, pati sa mga asot pusa na napupulot ko po sa lansangan. O bakit ka tumakbong konsihal? Asot pusa pala gusto mong tulungan. Magtayo ka ng pet shop. Bira, sakit sa bangs nito ni Rosmar. Alam mo Rosmar, kaya ang daming mong bashers. Kasi yung utak mo, ewan talaga. Alam mo ba ang trabaho ng konsihal? Iha, alam mo ba ang trabaho ng konsihal? Hindi ho yan DSWD para tumulong. Ang trabaho ng konsihal, gumawa ng mga ordinansa para sa lunsod. Hindi ho para mamigay. Kasi diba sa dami ng party list pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendor. Alam mo, tama naman yung mga sagot ni Diwata eh. Maganda sana eh. Kaya lang din naman ikaw ang uupo. Baka sabihin ng iba, oo nga, banat ba, hindi siya ang uupo. Pero ang ipaglalaban ng party list ay yung mga vendor we. Narinig ko na yan. Ang dami niyan party list sa loob ng kongreso. Na kunwari, party list na mangingisda, party list ng ganito, party list. Pero na nandun, ano ginawa? Binatikos lang si BP Sara Duterte. Wala nang iba. Hindi nila ipinaglaban yung kanilang mga party list. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, dapat buwagin yung party list eh. Ako mas gugustuhin ko pa na buwagin na yung party list, tapos ang tumakbo na lang yung talagang mismo may nire-represent. Halimbawa, isa kang talaga mangingisda, tumakbo ka bilang representante na mangingisda, hindi yung first nominee, second nominee. Although kasi wala tayong magagawa, nasa konstitusyon yan. Kasi diba sa dami ng party list pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendor. Alam mo, tama naman yung mga sagot ni Diwata eh. Maganda sana eh. Kaya lang din naman ikaw ang uupo. Baka sabihin ng iba, oo nga, banat ba, hindi siya ang uupo. Pero ang ipaglalaban ng party list ay yung mga vendor we. Narinig ko na yan. Ang dami niyan party list sa loob ng kongreso. Na kunwari, party list na mangingisda, party list ng ganito, party list. Pero na nandun, ano ginawa? Binatikos lang si BP
VP Sara Duterte. Wala nang iba, hindi nila ipinaglaban yung kanilang mga party list. Kaya nga alam mo sa totoo lang, dapat buwagin yung party list eh. Ako mas gugustuhin ko pa na buwagin na yung party list, tapos ang tumakbo na lang yung talagang mismo may nire-represent. Halimbawa, isa kang talaga mangingisda, tumakbo ka bilang representante na mangingisda, hindi yung first nominee, second nominee. Although kasi wala tayong magagawa, nasa konstitusyon yan. May lumalapit sa atin at ating inaaksyonan. Bumaba po na ngayon ang bilang ng mga nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. More or less 20 na lamang po araw-araw. So sinasabi niya dito, wala man kami nagawang batas, meron naman ako nagawa, di ba? Na nabawasan yung mga nagrereklamo. Kaya nga perfect na magsenador ka na lang. Kasi perfect na may effective ka as individual, as a person, as independent, you're perfect. Pero yung mga kasama mo, wala talagang silbi. Sorry pasensya na mga rider, nakikinig po kayo. Sigurado mapapanood nyo ito kasi si One Rider Party List ang Pero yun na nga yung sinasabi ko walang silbi na supposedly itong One Rider Party List, ang advokasya niya, yung mga rider. Yung isa, yung mistisong kasama nito na first nominee, na check ko, first nominee, ibig sabihin siya talaga may-ari ng party list. Huwag na tayo maglokohan kasi nananarantado tayo Tingin ko mas bagay si Colonel Busita sa Senado kesa sa Kamara. Alam niyo po, hindi natin matatawaran ang pakikipaglaban ni Colonel Busita o ni Congressman Busita para sa mga riders. Ako po ay personal na pinanunood ko po yung kanyang mga video at tinitingnan ko at talaga namang maganda ang puso ng mama na ito. Nagka-problema lang po ako doon sa One Rider Party List. Bakit kanyo? Kasi yung One Rider Party List, alam naman po natin na ginamit lamang si Congressman Busita para makapasok sa Kamara. At nung pumasok na po sa Kamara yung One Rider Party List na nagbigay ng iba pang mga kasamahan niya na naging congressman pa, ano ho ang inatupag? Ano ang inatupag? Patikusin si VP Sara Duterte nung kasama niyang mistiso na yon na wala namang kinaugnayan doon sa talagang tunay na pinaglalaban ng One Rider Party List. Tama, mali? Kaya sa tingin ko, yung One Rider Party List ay talaga nga namang sumablay.